pakawalan ng flare ang China. Oo, hindi missile ang direktang tatama, pero nilalagay nito sa alanganing sitwasyon ang buhay ng sakay. Totoo mga utol, delikado yan. Ginawa nila sa US Air Force At saka wala silang karapatan na gawin yan. And to check, etong legitimacy, itong featured video na to, etong mula sa Philippine Star Global. Okay, August 11. China fighter jets endanger Philippine Air Force patrol plane with risky maneuvers. Okay? So, August 11 lamang yan nangyari. So, ayan. Basahin natin Two People's Liberation Army Air Force fighter jets executed dangerous and provocative actions against Philippine Air Force plane patrolling the skies in the vicinity of Panatag Shoal, the Armed Forces of the Philippines said yesterday. Okay, dyan nangyari sa Panatag Shoal sa ating teritoryo, sa himpapawid nito. Ginanyan tayo nitong mga Chekwa na to, di ba? Sobra na yung nila yung parang pinupush nila tayo sa ating limitasyon para tayo'y mag-react ng bayolente. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto talaga fresh na fresh. Bagong pangyayari sa West Philippine Sea mga utol. Eto mga China jet fighter ay nagpaputok, tama kayo, ng warning shot sa ating Armed Forces of the Philippines mga utol. Saan nga ba ito naganap? Mamaya aalamin na natin. Eto kapapasok lang na balita, 2 Chinese fighter jet pinaputukan tayo. Warning shot pinasabog ng China. Mula kay Mabs Castle, paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Game na, alamin natin. At syempre, mamaya i-check natin yung legitimacy ng ating featured video. Game na. Kakapasok lang na balita, muntik nang may mapahamak at mamatay dahil sa ginawa ng Chinese fighter jet. 2 fighter jet kasi ng China ang nagpaputok ng flare. Direktang pinaputukan ang Philippine Air Force patrol aircraft. Sa statement na inilabas ni General Romeo Brunner, nag-dangerous maneuver sa himpapawid ang 2 Chinese fighter jet. Posible itong mag-cause ng banggaan ng eroplano. Totoo. Wala daw karapatan ang China na guluhin ang legal at naaayon sa batas na paglipad ng Philippine Air Force. Wala pang opisyal na bidyong inilalabas ang AFP. Pero sa di nakakaalam ng flare, ganito ang ginawa ng China. Yan mga utol, no? Pero hindi lang yan ang unang beses na ginawa yan ng China. Kung hindi ako nagkakamali, ginawa rin nila sa US Air Force mga utol doon sa lumilipad diyan sa himpapawid ng West Philippine Sea, pero wala silang karapatan na gawin yung mga bagay na yan dahil wala naman sila sa kanilang teritoryo. Pwede yan kapag pumasok na sa teritoryo nila. Kung sa China lumilipad tapos unidentified, tapos hindi walang authorization sa kanilang gobyerno, pwede nilang gawing magpaputok ng warning shot. Pero dito ay sa himpapawid po ito ng West Philippine Sea nangyari. Okay, tuloy muna natin. Mamaya titingnan natin yung balita, yung article tungkol dito mga utol para sa legitimacy nito. Tuloy muna natin. Putok yan sa harap at dinadaanan na mismo ng patrol aircraft ng PAP. Wala namang nasaktan sa insidente. Pero kinundi na ni General Browner ang delikadong ginawa ng China. Nagbabala na kasi noon si Defense Secretary Gibo Chudoro. Nag-usap na ang Pilipinas sa China, di ba? Pero ano yan? Sabi ni Gibo, sinungaling niyang China. Totoo. Anong nangyari ngayon? Kamuntikan pang may sumabog na eroplano ng Philippine Air Force. Nagbabala na rin noon si Professor Batumbakan. Walang kakwenta-kwenta kausap yung mga Chinese. Totoo naman mga utol no? Palaging gano'n, no? May pag-usap ng diplomasya, kunwari, pero after that, wala namang mangyayari. Yung ginagawa nila sa West Philippine Sea ay parehas pa rin at lalo pang lumalala. Okay? Kung totoo sila, dapat lumayas na sila dyan dahil hindi naman nila teritoryo. Pero ang ginigiit kasi nila, kanila yan, tapos tayo yung illegal na nandyan sa lugar na yan na nakakasawa na rin silang kausap. Sa totoo lang, dapat hindi na nag-uusap. Pero ang ating gobyerno kasi pinipili mga utol yung diplomasya. At kung maayos pa
sa ibang paraan bukod sa gera, mas mabuti, mas makakabuti para sa nakararami. Yun lang naman ang iniisip ng ating bayan. Hindi naman takot tayo. Oo, hindi natin kaya ang China. Pero hindi tayo takot sa kanila. Yung totoong buhay. Ngunit, pinipili natin yung landas na hindi kailangang humantong sa gera dahil napakaraming masasawing civilian. Okay mga utol, tuloy muna natin. Mamaya check na natin yung report tungkol dito tungkol dito sa pangyayari sa West Philippine Sea. Alam naman natin na pagdating sa credibility, medyo mababa talaga yung credibility ng China pagdating sa mga statement na yan. No? Paulit-ulit na nangyari na nagsasabi sila ng hindi totoo kaya ibaluktot. No? At tayo mismo sa pamamagitan ng ating experience in the past year, no, kasama na dyan yung Transparency Initiative, paulit-ulit nating napatunayan na iba yung sinasabi ng China sa nangyayari talaga. Normal na tong pambubuli ng China gamit ang flare. Itong video na susunod ay galing sa Royal Australian Air Force na pinaputok. Kuhang-kuha sa video kung paano nagpakawalan ng flare ang China. Oo, hindi missile ang direktang tatama, pero nilalagay nito sa alanganing sitwasyon ang buhay ng sakay. Totoo mga utol, delikado yan. Ginawa nila sa US Air Force At saka wala silang karapatan na gawin yan. And to check, etong legitimacy, itong featured video na to, etong mula sa Philippine Star Global. Okay, August 11. China fighter jets endanger Philippine Air Force patrol plane with risky maneuvers. Okay? So, August 11 lamang yan nangyari. So, ayan. Basahin natin Two People's Liberation Army Air Force fighter jets executed dangerous and provocative actions against a Philippine Air Force plane patrolling the skies in the vicinity of Panatag Shoal, the Armed Forces of the Philippines said yesterday. Okay, dyan nangyari sa Panatag Shoal sa ating teritoryo, sa himpapawid nito. Ginanyan tayo nitong mga Chekwa na to, di ba? Sobra na yung nila yung parang pinupush nila tayo sa ating limitasyon para tayo'y mag-react ng violente na hindi naman mangyayari. Pero sabi according sa pahayag ni President Bongbong Marcos, mga utol, pag may nasawi sa kanilang mga ginagawa, ibang usapan na yon. Parang nagyayaya na sila ng gera. Pero itong ganito, yung parang binibait nila tayo na tayo yung magsimula ng gulo. Nang sa ganon, lumabas silang tama. Kaya nila ginagawa yung mga ganyan. Tayo yung mapikon. Yun, mga utol. Ganon talaga yung style nila. Okay? Provocative. Okay? Pinoprovoke tayo na gumawa ng violenteng aksyon. Okay? He said, the military strongly condemns the dangerous and provocative actions of the PLAAF that endangered the lives of our personnel undertaking maritime security operations recently within Philippine maritime zones. The incident posed a threat to Philippine Air Force aircraft and its crew, interfered with lawful flight operations in airspace within Philippine sovereignty and jurisdiction, and contravened international law and regulation governing safety of aviation. Totoo naman mali talaga yung ginagawa nitong mga Chekwa na to. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Ganyan na naman, ulit na naman. Maghahain na naman ng diplomatic protest. Wala naman mangyayari, di ba? Pero hindi tayo nag-aabang ng gera, hindi tayo nagyayaya ng gera. Pero paano nga kung dumating sa punto na no choice na tayo? Ano kaya ang mangyayari? Pa-comment na lang. Nakakainis lang, di ba mga utol, na wala tayong magawa sa paggaganyan nila sa loob ng ating teritoryo. Dapat tayo yung nanggaganyan sa kanila, pero kabaliktaran ang nangyayari. Talagang pinoprovoke nila tayo mabuisit na lang ng tuluyan, At wala nang silbi yung paipag-usap sa kanila, mga utol, di ba? Tuloy muna natin. Pa-comment na lang ang inyong mga hinaing at gigil sa mga ito. Hula ni General Romeo Brunor, pinagbantaan tayo ng China. Diba? Pero for sure raw, pinalagan to ng piloto ng Philippine Air Force. Bago kasi mag-warning flare ang China, nagbabanta muna ito. Pero pag di mo pinansin, doon ka papaputukan. Gaya ng nangyari ron noon sa B-52 bomber ng US Air Force. Pinagbantaan rin ng Chinese Air Force bago mapasabugan.
aircraft. This is the PLA Air Force. You are approaching Chinese airspace. Keep a safe distance or you'll be intercepted. In entering Chinese airspace, no? Kanila, yung lugar. Ganon yung pinalalabas nila, no? Lintik no? Mga... well, anyway, tuloy mo na natin. U.S. aircraft, civilian Chinese Navy waters. You are approaching me. Keep safe distance away from me. Over. I'm a United States military aircraft and I will remain a safe distance from your unit. Takot na takot ang boss ng China. Parang bahalang-bahala sila na may nagmamanman-an. Wala pang buong detalye tungkol dito. Pero sa tingin ko talaga, pumalag ang Philippine Air Force kaya pinaputukan. Ganyan kalalakas ang loob ng FAF. Ano sa tingin nyo? I-komento sa baba ang inyong saloobin. Yan mga utol. So anong masasabi nyo dyan? Alam kong gigil na rin kayo. Ako talaga matagal nang gigil kaya patuloy kong nilalabas. Gusto ko lang makita na sambayan ng Pilipino kung ano talaga ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Kaya patuloy tayo sa paghanap ng mga bagong pangyayari dyan. Tsaka tututukan natin to. Siyempre kasama na rin yung mga internal news na nangyayari sa loob ng ating bansa. Mga utol at bukod pa ron. Siyempre sa buong mundo. Kaya nga alamin natin. Okay? Kung ano pa man. Yung mga pangyayari, mapapolitika man yan, discovery, at kung ano-ano pa, kababalaghan, pwede natin yung i-topic mga utol. At kung may mga topic kayo na gustong pag-usapan natin, i-comment nyo lang at ilagay nyo yung mga link mga utol. Pag-uusapan natin yan. Anything goes. Okay? Anyway, syempre dapat informative. Okay? Knowledgeable. Para tayong lahat ay natututo. Kaya ito yung pinili kong mga topic. Anyway, hanggang doon lang muna. Maraming salamat sa iyo, Malvs Castle. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.